Hello everyone, good morning. Alright, so kagabi, okay, hindi tayo basa ng Bible. Okay, pero tayo ay babawi ngayon. Okay, so, yun nga lang, alas 4 na ng umaga. Pero, andun pa rin yung kagustuhan natin na ituloy yung ating journey sa ating pagbabasa dito sa Matthew chapter 24. Alright, so nung kahapon ay or nung last na gabi, inuna natin yung verse 36 to 51. Okay, so hindi pa natin nabasa yung 23 to 35. Okay, so ngayon babalikan natin yung verse 23 to 35 sa chapter 24. Alright, so ang ating pamagat ngayon, okay, nasa description natin, paano natin malalaman kung tag-init na dati sa Bible. Okay, so dito, may story dito na yung pinaka-pinipoint dito is yung ang pagdating ng anak ng tao. Okay? Ang pinapoint doon ay yung pagdating ng Panginoon dati. Okay? So, kung hindi nyo alam ay nagkatawang tao ang Panginoon. Alright? So, basahin natin muna lahat ng kwento. Okay? Dito sa verse 23 to 35. Alright? So, kung wala kayong knowledge na ano ba yung sinasabi ko, okay, so may mga per kwento kasi dito. Okay, per chapter. Kumbaga sa isang chapter mayroong dalawang kwento. For example, ito. Okay, ang pagdating ng anak ng tao. Okay, so tayo ay magsimula na dito sa verse 23. Kaya kung ang sino man ay magsabi sa inyo, narito ang Kristo ay naririto o nandito, huwag nyo itong paniwalaan sapagkat may lilitaw sa mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at sila ay magpapakita ng mga dakilang tanda at makapangyarihang gawa upang iligaw kahit ang mga pinili kung maari. Ipinagpauna ko na itong sabihin sa inyo. Kaya kapag sinabi nila sa inyo, narito siya ay nasa ilang dako, huwag kayong pupunta, narito siya ay nasa silid, huwag nyo itong paniwalaan. Verse 7, sapagkat kung paanong ang kidlat ay lumalabas mula sa silangan at nagliliwanag hanggang sa kanluran, magiging gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Okay, so ang Diyos ay dumating, okay, nagkatawang tao siya, ginamit si Mary, okay, upang siya ay magkatawang tao. Kung maalala natin, okay, si Mary ay virgin pa siya. Okay? Wala pang mga nangyari, okay, na sa lalaki tsaka babae. Okay? Si Joseph tsaka si Mary ay hindi pa sila nagtalik. Okay? So, bigla na lang ng, yan, nagkaroon na buntis. Okay? Ibig sabihin ay gumawa ng himala ang Panginoon. Okay, doon natin makikita na makapangyarihan Panginoon. Dahil, kung makapansin natin, di ba, wala naman nangyayaring ganun. Kumbaga, virgin pa yung babae, pero bakit? Okay? Nabuntis. Okay? So, yung pangyayari na ganun ay ang Diyos lang yung makakagawa. Okay? Kaya, hindi na tayo magtataka kasi nga, ang Diyos yung gumawa. Okay? Sabi dito sa verse 28, dahil kahit saan, kapag naroroon ang patay na katawan ay nagtitipon doon ang mga buwetre. Verse 29, at kaagad pagkatapos ng matinding paghihirap sa mga araw na iyon, ang araw ay magdidilim at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag at ang mga bituin ay babagsak mula sa langit at ang mga pangyarihan na kalangitan ay mayayanig. Verse 30, at pagkatapos ito ay makikita ang tanda ng anak ng tao sa langit at pagkatapos ay manananghoy ang lahat ng mga lipi ng daigdig. At makikita nila ang anak ng tao na dumarating sa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at takilang kwalatian. Verse 31, at susuguin niya ang kanyang mga anghel na may trompetang may malakas na tunog at kanilang titipunin ang kanyang mga pinili mula sa apat ng mga hangin mula sa mga hangganan ng kalangitan hanggang sa mga hangganan nila. Okay, so dito naman ay makita natin dito na
time will come is merong trompetang meron tayong trumpet na maririnig. Okay, yun yung pagdating ng Panginoon at kukunin niya tayo. Okay? So, nabanggit ko to nung kailan na ang Diyos ay darating, okay? At si Satan, okay, dito sa mundo, 7 years maghahari siya. After 7 years, okay, tatapon na siya lake of fire, kasama niya yung mga naiwan. Okay, so ang tawag kasi is rapture. Okay, kung gusto nyo panoorin yung Left Behind, okay, yun ay magandang panoorin dahil yun yung reality ng buhay. Kasi time will come, mawawala tayo dito sa mundo. Temporary lang to, kaya kung hindi mo pa tinanggap ang Panginoon bilang tagapagligtas, tanggapin na natin ang Panginoon para hindi tayo magsisi sa future. Kasi, okay, meron nakahanda sa atin na impyerno kasi tayo ay makasalanan. Okay, sabi nga sa Revelation 21:8 na lahat ng mga sinungaling ay pupunta sa impyerno. Okay, kaya kung tayo, makasalanan tayo, kailangan natin ng Panginoon para tayo ay maligtas sa impyerno. At hindi pa dumarating ang Panginoon. Kasi pag dumating ng Panginoon, okay, narinig na rin yung trumpet at biglang may nawala kasama natin, katrabaho, okay, mga tao sa labas. Kapag napansin natin na bakit biglang may nangyari, bakit may nawala, okay? At ang kailangan lang natin i-secure is yung ating kaluluwa. Ngayon, kami po ay nag-share, okay, lagi namin share sa mga tao yung about salvation, hindi sa religion, kundi relasyon sa Panginoon. Dahil kung wala tayong relasyon sa Panginoon, okay, hindi tayo maliligtas sa impyerno. Kaya dito, ang Diyos malapit nang dumating. Okay? Mas maganda na maniwala tayo kaysa hindi. Kasi wala nang mawawala sa atin, di ba? Kapag hindi tayo niwala, may mawawala sa atin. Wala naman kaming kinukuhang pera. Okay? Ang kailangan lang natin ay manampalataya. Tuloy natin dito sa verse 32. Ngunit inuwaan nyo ang kalinghaga mula sa puno ng igos. Okay. So dito malalaman na natin dito yung kung mainit na ba o tag-init na ba that time. Okay. Dahil hindi pa naman ganoon ka high-tech. Okay. Noong unang panahon. Kumbaga more on yan sa mga nature. Okay. Like for this. Ngunit unawain nyo ang kalinghaga mula sa puno ng igos. Kapag ang sanga nito ay naging sariwa na at lumalabas na ang dahon, nalaman nyo na malapit na ang tag-init. So yung puno ng dahon ng sanga, okay, yung tawag dito na igos. Okay, puno ng igos. Kapag ito raw ay sariwa at lumalabas na ang dahon. Okay. Ibig sabihin, palapit na ang tag-init. Hindi kagaya ngayon na maramdaman natin na mainit na talaga. Okay? At merong mga television, merong online, may Google, may YouTube na mag-update sa atin. Pero dati, unang panahon, wala. Ang kailangan nilang makita is yung puno ng igos, kung ito ba ay tag-init na or hindi. Okay? Kapag ito ay sariwa na, okay, yung dahon, ibig sabihin ay tag-init na. And verse 34, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing nito hanggang sa mangyari ang lahat ng mga bagay na ito. Verse 35, ang langit at ang lupa ay lilipas, subalit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ngayon ay mag-focus tayo sa last verse. Okay? Bagamat nalalaman na natin kung paano malaman, okay, kung palapit na yung tag-init. Pero this time, okay, meron ako napiling isang verse, okay, na tumatak sa aking isipan, okay, at ito ay naging blessing. Sabi dito, sa English, kapag sa King James Version 1611, which is yung ating binabasa, ginagamit, kasi itong Tagalog Bible is a reference lang. May mga Tagalog na hindi siya tugma doon sa King James Version. Okay, dito sa verse 35 na aking tinutukoy, ang langit at ang lupa ay lilipas, subalit ang aking mga salita ay hindi lilipas. In English, okay? Okay? Parang sabi doon is my word shall not pass away. Okay? So makita natin dito sa English, dito sa ating Bible, okay, sa Matthew chapter
para mas sure tayo, hindi tayo yung nag-iisip lang. Okay? So, sabi dito sa Matthew chapter 24. Okay, in English. Para mas sure, tingnan natin. Matthew chapter 24, verse 35. Okay. Okay. Matthew chapter 24, verse 35. Okay. Sabi dito, Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Ang sinasabi yung sinasabi dito na heaven is yung the first heaven and then second heaven. And then yung earth dito, ito yung earth na sinasabi. At ang tinutukoy dito is yung salita ng Panginoon o ang Diyos ay hindi mawawala. Bakit? Kasi mapangyarihan ng Panginoon. Kung ang heaven tsaka earth temporary lang. Okay? Pero ang Diyos, hindi ito temporary. Okay? Ang lahat ng kanyang mga sinasabi. Sabi nga dito, Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Dito sa mundo ay temporary lang. Kaya kailangan natin mag-decide. Okay? At malapit ang dumating ang Panginoon. Pag dumating ang Panginoon, wala na. Wala nang sisihan. Okay? Yung aming trabaho na mag-share ng salvation, okay? Tapos na. Kaya kami ay pinupush po namin na na mag-share ng salvation, na tanggapin ng Panginoon bilang tagapagligtas, magkaroon ng Panginoon sa ating buhay. Hindi pilit, hindi sa pilitan. Kumbaga, ang Diyos yung mangusap sa atin na totoo yung aming sinasabi. Kasi sa Bible din. Nakakalungkot na kapag hindi tayo naniwala, okay, side na po tayo. Kaya, dito blessing kasi nga, ang kanyang salita ay talagang tuloy-tuloy, okay, yung pagpapala. Kumbaga, may tinatawag doon sa, kumbaga, bukal ng tubig. Okay, yung tuloy-tuloy yung tubig, okay, hindi nawawalan. Okay, blessing, shower of blessings. Okay, kahit ulit-ulitin kong basahin itong Bible, meron pa rin tayong matutunan. Ito, pangalawang basa ko na, okay. Nung una ay tapos ko na yung New Testament nung binasa ko siya kada gabi, okay. Nabasa ko na siya, okay. Pero meron time na hindi ko rin wala akong nakitang, or yung iba, okay, naging blessing sa akin yung ibang verse, pero nung inulit ko ito, may bago ulit, okay. Kaya ganun ang salita ng Panginoon na kahit anong gawin, okay, example to, sinunod, may mga paraan pa rin, okay, may mga nature pa rin na ibibigay ng Panginoon na maintindihan na galing sa Bible. Pero kasi ngayon, nakakuan na siya, naayos na siya, hindi na pwedeng dagdagan, hindi na pwedeng bawasan, okay. At ito na yung ating susundin, ating principle dapat, okay, aklat ng buhay, okay. Kung hindi pa alam, okay, ano ba talaga yung magandang basahin na book, ito. This is the time na pwede tayong basahin at pwede nyo akong samahan sa aking journey. Blessing ito dahil may kasama ako at kasama ko kayo. Salamat sa panonood at nawa ay naging blessing sa inyo. Okay? So, next time is nasa chapter 25 na tayo. Lumagtaw lang kasi tayo. Okay? Kasi yun yung binigay sa atin ng Panginoon na pwedeng basahin. Okay? At ngayon ay nasa chapter 24 and tomorrow is nasa chapter 25 na tayo. Okay, congrats. At kung may mga tanong pa kayo is mag-comment lang pa kayo. Okay, huwag pa kayong mahiya sa akin. Dahil tayo lang yung magtutulungan. Okay, para tayo ay matuto ng salita ng Panginoon. Napakasarap ng salita ng Panginoon. Magbasa. Okay. Mas lalo kapag naiintindihan natin ano yung naging lesson. Okay. Kaya, habang buhay pa tayo, maglingkod na tayo sa Panginoon. Okay. Habang buhay pa tayo, mag-witness na tayo. Share natin yung salita ng Panginoon. Salamat, okay, and God bless. See you tomorrow.